As we start po our life lesson po, gusto ko po mag-start sa picture na to. Na-experience nyo na po ba sa airport, sa airplane? Sino po nakasakay ng airplane dito? Ayan, sino na pong nakapunta sa airport? No po? Doon po, meron po tayong makikitang mga... Ayan, pakisuyo na lang po. Ayan, meron po tayong makikitang mga... Wala pong COJLP doon. Yan, meron po tayong makikita doon ng mga flight attendant. Ano po, sunod na lang yung picture. Flight attendant. Sino pong familiar sa mga flight attendant? Ano po? Yan, sila po. Sila po yung mga, ano po ang ginagawa nila sa atin pag nasa airport or airplane tayo? Sila po nag-a-assist, yan, nag-aasikaso, no po, sila po yung always ready to help, no? Presentable po sila and sila po ay nagiging hospitable. Yun po yung word natin, that's the word, hospitable sa mga passengers, no po, sa ating mga, kahit po sa mga hindi passengers, no po, sa mga tao sa airport, no po, sa airplane, no po, wini-welcome po nila tayo. They are hospitable. And speaking of flight attendants, no po, alam niyo po ba sa bahay, meron din ganyan, sa bahay? Sa bahay. No po, sa bahay, meron din pong, yan, pakinext na lang po, plate attendant. Sila po yung mga laging na-assign maghugas ng plato. No, plate attendant ang tawag daw po para medyo social, hindi yung tagahugas, di ba po? Sa mga bunso dito, mga bunsong anak, madalas po sila yung na-assign. No po, plate attendant, tingnan niyo po, joy yung pangugas niya pero parang di siya masaya. No po, and ano po, siya rin po, ginagawa niya po yan para saan po? Bakit niya po yan ginagawa? Bakit po ito ginagawa ng mga mahilig maghugas ng pinggan? Para po tumulong sa ating tahanan, makatulong sa gawaing bahay, makatulong kay mami at daddy, makatulong po sa ating mga magulang, dahil tayo po gusto natin mabawas-bawasan naman yung gawain, Gusto natin maging hospitable din, para makabawas naman po tayo sa mga bigat sa bahay, sa gawaing bahay, At makakonect ko lang po, paghuhugas ng pinggan, hinahanda natin yung bahay, gusto natin maging maayos ang bahay natin, Ano po ba yung ginagawa ng mga tao? Totoo ba na pag may darating na bisita, Totoo ba? Agree po ba kayo dito na pag may dumadating na bisita, inaayos po natin ang lahat sa bahay? Pakin na lang po. Yan, gusto po natin lahat ay naka-prepared na, gusto natin lahat ay mabango, gusto natin lahat maayos, gusto po natin may masarap na pagkain, tama po? Kasi may bisita, gusto natin special ang treatment natin sa kanya. Diba? Pupunta siya sa bahay natin. At ito po laging ginagawa, yung mga nakatagong plato, pinggan, mga pinagtatago-tago po nating mga kutsara at tinidor na hindi naman ginagamit. Ito yung time para ilabas sila. Common po yan sa atin. Common po yan. Yung mga nakatatagong gamit, nilalabas. At ito po yung dahilan po niyan, gusto natin maging hospitable. Gusto natin maging hospitable sa mga tao. Sa pag-aasikaso natin sa kanila. So being hospitable, hospitality, ano po ba ang ibig sabihin niyan? Yan, nalabas na kanina. Ito daw po ay yung act of being friendly and welcoming to guests and visitors. Yan daw po yung pagiging welcoming o friendly sa mga bisita. Dito po ba sa church, kayo po ay na-welcome? Thank you. Dito po ba sa church ay friendly po yung mga kumausap sa inyo or yung mga kumamay sa inyo? Hospitality. At alam niyo po ba na itong hospitality or pagiging hospitable ay biblical? Nasa Bible daw po pala ito. Nasa Bible, pakita ko po sa inyo. In 1 Peter 4 verse 9, ano pong sabi dito, show hospitality to one another without grumbling. Show hospitality, yun daw po ang ipakita natin. Hospitality, yung pagkakaroon ng care. Pagkakaroon ng care sa bawat isa na gusto natin, ang treatment natin sa kanila ay maging special. Gusto natin, wag mabaliwala yung mga tao. Gusto natin magpakita ng care or pag-aalaga sa kanila. Showing care. Alam niyo po ba na showing hospitality is also showing care? Kaya po yung mga tao kanina, bakit po sila nagpapakita ng hospitality? Sa flight attendant dahil may care po sila sa mga passengers. Yung naghuhugas ng pinggan dahil may care sila sa mga tao sa bahay.
no, may care sila sa parents, no po. At yung taong gusto niyang special yung bisita, may care siya sa mga dadating sa bahay niya. No po, that is taking care, showing care. At dahil nasa Bible po yan, no, dahil word po ni Lord yan, gusto po pala ni Lord na alagaan natin ng isa't isa. No po, God wants us to take care of each other. No, God wants us to take care of each other. Bakit po? Bakit gusto ni Lord na magpakita tayo ng care sa bawat tao? Dahil the Lord cares. God cares, kapatid. Pwede bang sabihin natin ng malakas? God cares. God cares. Ang Diyos ay may care sa atin. Ang Diyos ay may care sa bawat isa sa atin. God cares for every one of us. Ano po? So, yan po ang pag-uusapan natin. Ang care, ang pag-care ni Lord sa atin. Pero bago po yun, define po muna natin ano pa yung ibig sabihin ng care. No? Based po sa Cambridge, no, ito daw po ay process of protecting someone or something and providing what that person or thing needs. No, dito daw po kasi sa atin, sa mundo natin, marami pong tao ang nangangailangan. Tama po ba? Sabi po dyan needs. Providing what that person or thing needs. No po, pagbibigay po ng pag-alaga doon sa tao or doon sa bagay na may pangailangan. No? At yung mga nangangailangan po dito sa mundo, no, kagaya po niyan, meron po mga nasalanta ng bagyo, mga nasunugan, kaya po yung mga taong may care, namimigay po sila ng relief goods. Kasi kailangan po maraming taong nawalan. Yung mga lugar na hindi naaabot ng medical assistance, no, yung mga taong medyo kapos no sa financial, hindi sila makapagpo-hospital, yung mga taong may care, nagme-medical mission. No po. At yung mga lugar din po na kailangang pakainin, no po, maraming nagugutom, yung mga taong may care, nagpapa-feeding program. No po. So, dito po sa mundo, kailangan nating mag-care. No po? At marami pong taong nangangailangan ng care. Tama po ba? No po? That's why we need to show our care for them. No po? Kagaya po ng mga nasa picture. And tayo po ba, alam na natin kung saan nakikare ang mga tao, yung mga kanina nakita natin. Tayo po ba mga kapatid? Saan ba tayo madalas nagkikare? No? Saan ba tayo ano ba yung laging pinagtutuunan natin ng pansin? No po? Or saan ba tayo madalas may pakialam? No po? Yun po yung term, no? Pero we mostly care for, una na po dyan, ourselves. Sa totoo lang po, no? Palagi po mas nauuna yung sarili natin. No? Ang natural way ng tao ay, wait lang, ako muna. No? Teka lang No? Madalas may kita po natin yan. No? At pwedeng yung sarili po natin, lagi po nating inuuna kaysa sa iba. No? Common po yan. At yan po ang natural way ng tao. And next po, we mostly care for our loved ones. Po. Tama po ba yun? No? Nakikare tayo sa mga mahal natin sa buhay. Sino po yan? Ang pamilya mo, mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, yung mga mahal natin sa buhay. No po? Sa mga kabataan na nandito, do you care for your parents? Naku, walang nag-amen. Yes, amen, no? Siyempre, dapat po, no? Ganon din po sa mga magulang, no? Dapat may care tayo sa mga anak natin and sa mga kahit hindi pa po magulang, no? Sa bawat isa na nandito, no po, dapat we care for our loved ones. At alam ko naman po, no, na you care for your loved ones, no? At saan pa po? Our possessions, siyempre, ito kahit hindi na sabihin, no? Lagi po tayong may care dyan. Bakit po? Dahil yan po ay pinaghirapan natin, no, sasabihin natin ay hindi madali. Dahil nakuha ko yan, hindi madali. Ayaw kong mawala yan. No? Hindi pwedeng mawala yan. We care for our possessions. Iniingat-ingatan ko yan. No? Hindi pwedeng masira to. No? Para hindi masira to, lalagay ko sa safe na lugar. Tama po? Naiisip nyo ba yung bagay na yon? No? Naiisip nyo po ba yung pinaka-iniingat-ingatan yung bagay kasi ayaw nyong masira, ayaw nyong mawala. No, precious ito sa inyo. At yan po ang madalas ang tao may care. Sa sarili, sa loved ones, at sa possessions. No po, we mostly care for them. And alam na po natin saan tayo may care. Yun po yung lagi nating pinapangalagaan. Pero ito po ang tanong, kapatid. Tanong ko po sa inyo, do we care for what God wants? No? Sa oras po na to, maisip po natin, palagi na lang yung gusto ko. Yung gusto kaya ni Lord, no? Yung gusto kaya ni Lord, may care ba ako sa gusto ni Lord?
No, lagi na lang yung gusto ko lagi na lang doon sa may pakialam ako. Sa gusto ko kaya ni Lord, may pakialam po kaya tayo. Do we care for what God wants? Do we care for what God wants? At dahil po ang title natin ay God Cares, yan ang pag-uusapan natin. No? God cares. And paano po ba nag-care sa atin si Lord? In Matthew 6:26-38, samahan niyo po ako, basahin natin. In verse 26, look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. Yung mga ibon daw po sa labas, mga kapatid, tignan natin sila, no, na hindi nga daw po sila nagtatrabaho, pero pinapakain sila ng ating Ama. And aren't you far more valuable to Him than they are? Hindi ba, mga kapatid, ay hindi hamak na mas mahalaga tayo sa kanila? Dahil tayo ay tao. No po? Can all your worries add a single moment to your life? Bakit ka pa nag-aalala, kapatid? And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. Bakit ka nag-aalala sa isusuot mo? Sa mga gagamitin mo? Tingnan daw po natin yung mga bulaklak, no? Mga lilies, they don't work or make their clothing, yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. Kung gaano kaganda po yung mga bulaklak, no, na ginagawa ng Diyos, no, kung gaano raw po sila kaganda. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? Now, why is God taking care of us? Bakit nga po ba ganun na lang po tayo pag malasakitan ng Panginoon? Bakit po ba ganun na lang tayo alagaan ng Panginoon? Why is God taking care of us? Una po dyan, dahil we are valuable to Him. Mahalaga tayo sa Diyos. No, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos? Mahalaga tayo sa Diyos. No? We are valuable to Him. Ano pong sabi? Look at the birds, they don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. And aren't you far more valuable to Him than they are? Kung mahalaga ang mga ibon sa Diyos, paano pa po tayong mga tao? Paano pa po tayong mga anak niya? No po, mahalaga tayo sa Diyos. Kaya ganun po niya tayo alagaan. Sino po dito sa buhay niya ay hindi pinabayaan ng Diyos? Amen. Di ba po? Sa bawat araw, never tayong pinabayaan ng Diyos. Tama po? Tama po. Kasi po yung mga ibon, no, everyday nabubuhay sila. Saan po sila hanap ng makakain nila? Hindi nga po nila iniisip eh. No po, talagang nagpo-provide ang Diyos. Paano pa po? How much more sa ating mga tao? Can all your worries add a single moment to your life? Amen. We are valuable to God. And pangalawa po, we are created by Him. Tayo po ay ginawa ng Diyos. No, tayo po ay ginawa ng Diyos. Sino dito ginawa ng Diyos? Amen. Lahat po tayo, no po. And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing, yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. And if God cares so wonderfully for wildflowers, alam niyo po ba yung mga wildflowers? Yung po yung mga bulaklak na hindi sinadyang itinanim. Yun po pala yun sila na yung mga wildflowers po na yun ay kahit hindi sila sinadyang itanim, no? Nandoon sila accidentally, unintentionally, pero sila po ay lumalago pa rin, nag-grow pa rin, no? Pa rin sila, tawag doon, lumalago pa rin. Kahit di sila alagaan. No? Isipin niyo po, no, yung tipong kahit yun, may care ang Diyos doon. That are here today and thrown into the fire tomorrow, kahit na mabilis lang po sila mamamatay, no? He will certainly care for you. He will certainly care for you. Kasi po isipin mo kapatid, kahit po yung bulaklak na yon na wala namang may ano sa kanya, wala namang may importansya sa kanya, walang nagbibigay ng kahalagahan. Pero ang Diyos daw po, may care doon. Paano pa po tayo? He will certainly care for us. Sure ako kapatid, aalagaan tayo ng Diyos. He will certainly care for you. Amen po ba doon? Amen. Why do you have so little faith? Ano po? We are valuable to God. Gawa tayo ng Diyos. So, ngayon, how can we care? No? God cares for us. Ngayon, paano naman daw po tayo magkikare?
tayo po, tanong natin sa sarili natin, paano ba ako magkikare? Kasi po, ang Diyos laging nagkikare sa atin eh. Ngayon, it's time for us to care. Paano po ba? How can we care? So, bibigyan ko po kayo ng 4 na points lang po. One for each letter. C-A-R-E. Una na po dyan is cancel yourself. No, cancel yourself first. Para po makapag-care tayo. Kasi once po na i-prioritize natin sarili natin, bagsak na po agad. Bagsak na po agad. Kasi gusto natin mag-care for others eh. Gusto natin mag-care sa iba. Gusto natin mag-care sa gusto ni Lord. Wala po tayo doon. No? Gusto po ni Lord yun. Ang gusto ni Lord doon tayo mag-care, cancel ourselves first. At alam niyo po ba sa society na to, sa oras na to, sa panahon na to, we're living in a culture of cancel culture. Now, ano po ba yan? Cancel culture is not actually about justice, it is about control. People use cancellation to force conformity to ideals. Ano po? Yan daw po ay yung mga tao may sarili-sariling opinion. May kanya-kanya po tayong opinion. Tao po ba? Sa mga bagay-bagay. Meron po tayong mga prinsipyo. Pero ang tao po ngayon, gusto niyang ipilit yun kahit na merong mga taong nakakancel. Gusto niya pong idiin yung kanyang kagustuhan, idiin yung kanyang perspective, yung kanyang prinsipyo, kahit na may mga taong masasaktan na po. No, kahit na may mga taong, teka lang bakit ka ganyan? Bakit ka ganyan? Masyado ka na, sumusobra na yung salita mo. Sumusobra na yung tipong gusto mong i-push yung sarili mo na, okay, tama ako. Hindi mo na iisipin yung iba. No po? Cancel culture. No po? And saan po natin yan madalas makikita? Yan po ay makikita natin sa social media dahil dyan na po nabubuhay ang tao ngayon. Tama po ba? Everyday ang social media, andyan po lagi. At each week, no po, siguro hindi pwedeng ang tao hindi makapag-social media. No po? Hindi man araw-araw pero sa isang linggo, no po, lagi pong may social media. Diyan po natin makikita yung mga iba't ibang behavior ng tao, lalo na po pag ang tao gusto niyang mang-cancel, di ba po, yung mga bashers, no? Yung mga haters, kahit saan po yan magko-comment, ang tao diyan matapang, no? Ang tao diyan sila matapang sumali, no po, sa pagko-comment, no? Para po kung may ayaw sila, kung may hate sila, may kinamumuhian sila, kung gusto nilang siraan yung taong yun, i-comment talaga nila. No po, kahit na maka-cancel na yung taong yun. No po, at napakasakit po nun, at minsan hindi lang sa social media, no, napakasakit po nun sa part ng tao na, paano naman ako? No? Mali ako pero paano naman ako? Di ba po? At minsan yung taong nakang-cancel, yun pa yung mali eh. Di ba po? So mga kapatid, isipin naman po natin, hindi lang yung sarili natin. No po? Isipin naman po natin yung mararamdaman ng iba. Isipin naman po natin yung ibang tao, no po, kung ano po yung pwede nilang maramdaman, no? Isipin po natin kung may masasaktan ba tayong ibang tao, no po, sa mga sinasabi natin, no po, sa mga ginagawa natin, no po, kung mahilig tayong mag-cancel ng iba, bakit hindi yung sarili natin nang i-cancel po muna natin, kapatid? Bakit hindi yung mga sarili po muna natin nang i-cancel natin? Ano pong sabi ni Lord sa kanyang salita? Matthew 16:24. Then Jesus said to His disciples, if any of you wants to be my follower, sino po dito gusto maging follower ni Lord? Sino dito gusto maging tagasunod ni Lord? Amen? Kung gusto po natin maging tagasunod ni Lord, sinasabi natin, Lord, gusto kitang i-follow. I want to be your disciple. You must give up your own way. Malinaw po dyan. You must give up your own way. Kapatid, ang Bible po ang nagsabi na we must deny ourselves. No? Dapat daw po, minsan, yung mga gusto po kasi natin ay ayaw ng Panginoon, dapat po nating i-let go. You must give up your own way, take up your cross, and follow me. Meron ka na bang ni-let go, kapatid, para sumunod sa Diyos? Sa buhay po ba natin bilang Christian ay meron na ba tayong na-let go para po sundin ng ating Diyos? No? Po pwedeng ito yung ating mga kasalanan dati. No? Po pwedeng ito yung mga bagay na ayaw ng Diyos, no po, na masyadong pinagtutuunan natin ng pansin yon. Po pwedeng ito yung mga
wrong relationships natin, no po, marami po. Po pwedeng ito yung mga bagay, no po, na pinaka-iniingat-ingatan natin, pero ayaw ng Diyos kailangan nating alisin. No po, give up your own way, deny yourselves, cancel yourself first. Kailangan po natin gawin to para sa Panginoon. At alam niyo po ba, maikwento ko lang, no, para po ma-relate ko dito, no, canceling yourself will lead you to a new perspective in life. No po, I was once, sa buhay ko po ay naghanap ako ng work. Naghahanap po ako ng work nung after ko pong gumraduate. No po, syempre, tapos na mag-aral, hahanap ng work. No, at ako po, marami pong offer na dumating. Marami po. At syempre, kino-consider ko po doon yung compensation, mataas, kung saan mataas. At meron po nag-offer sa akin. Pero, merong isang bagay na naghihinder sa akin para tanggapin ko yun. No, merong isang bagay na nagsa-stop sa akin para kuhanin ko po yun, para tanggapin yung offer. May pasok po, no, every week, araw-araw, maganda yung sahod, no po, maganda rin yung work, no, tingin ko kaya ko naman. Pero, weekends po ay may pasok, Saturday, Sunday. No po, doon daw po ang job description doon, may pasok ka ng Saturday, Sunday, and you will be staying in, no po, sa malayo, kasi nga po, project-based siya. So, sabi ko, andi dito na lahat, Lord, okay ito, Kung sa mundo, kung titignan lang po, no, okay siya. Talagang mabubuhay ako dito. Pero yung nagsastop sa akin, may pasok po ng weekends. No po. Yun po yung time ko para kay Lord. Yun po yung time ko para sa ministry. Yung weekend. Sabi ko, Lord, hindi pwedeng mawala ka. Hindi pwedeng mawala ka sa buhay ko. Dahil sa'yo naman po nanggaling lahat Po, kung iisipin ko, alin dito yung i-cancel ko? Pag tinanggap ko yung trabaho, makakancel naman yung ministry ko, mawawala ako sa church. Pambira. Pero ang naisip ko, sige Lord, ito na lang ika-cancel ko. Alam ko naman, hindi mo ako pababayaan Alam ko naman that you care. Alam ko naman na sa'yo nanggagaling ang lahat. Kaya mong ibigay ang lahat, Lord. At ito po, testimony ko sa inyo Hanggang ngayon, nandito pa naman po ako, buhay ako. Buhay po ang loved ones ko, ang family po namin. And the Lord is so good. The Lord is keeping on blessing us. No po. At yung work ko po ngayon, wala po akong Saturday, Sunday. Thank you, Lord. No po. Yan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So, canceling yourself will lead you to a new perspective in life. No, maaring sa perspective ng mundo, sige, kunin mo na yan. Okay ka dyan, magiging masaya ka dyan. Magiging okay ang buhay mo dyan. Wala kang magiging problema dyan. Pero kapatid, once you learn to cancel yourself, makikita mo, ito pala yung gusto ng Diyos. Mas maganda pala dito. No? Mas okay pala dito. Pag pinili ko to, hindi ko pagsisisihan kasi mas gusto ng Diyos to Amen po ba? Amen. So, isa na po yon, first step that we will care, cancel ourselves first. Next thing, always seek what God wants. No? Dahil lagi na lang ang gusto natin, kapatid, ano daw po ba ang gusto ng Diyos? Naisip niyo na po ba yun sa buhay niyo? Sige nga kapatid, isipin mo muna. Ano ba ang gusto ng Diyos? Ano po ba ang gusto ng Diyos? Ano po? Sa tuwing magpupunta tayo ng church, sa tuwing magpipray tayo, naiisip po ba natin to? Ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba ang gusto ni Lord? God cares for us, but do we care for what He wants? No, sa prayer natin, alam ko, lagi tayo nagpipray. Amen po ba? Wala na nagpipray, Nako po. So, nagpipray po tayo lagi. No, ang laman ng prayer natin, no, lagi po meron doon na gusto natin. No po. Laging, Lord, sana po, Lord, pwede po ba ibigay niyo po sa akin to? Lord, kung loloobin niyo, naway mangyari po ito dahil, Lord, grabe na po yung problema ko. Di ba po, lagi po. Madalas po, yun ang prayer natin, yung gusto natin. Pero kapatid, naisip na po ba natin, ano ba yung gusto ni Lord? No, nasama na po ba natin sa prayer natin yun? Ano bang gusto ni Lord sa buhay ko? No, na sa bawat araw, pag pupunta tayo church, Lord, nangyari na po ba ito sa inyo? Lord, pupunta ako ngayon Sunday para malaman ko kung ano yung gusto nyo. Hindi naman para sa gusto ko, para sa gusto mo naman, Lord. Now, ano po ba yung gusto ni Lord? No, may dalawang bagay lang po ang gusto si Lord. No? Isipin niyo po, dalawang bagay lang gusto ni Lord. Tayo ang dami nating gusto.
No, si Lord, dalawang bagay lang po. Una na po dyan, God wants us to love Him. God wants us to love Him. Ano pong sabi, Matthew 22:37 to 38? Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment." Yan daw po ang unang gusto ng Diyos. First and greatest commandment. No po? Ang sabi po dyan, love the Lord your God. With ano daw po? All your heart, kapatid. Buong puso. Paano ba magmahal ng buong puso? Yung walang kahati. May kahati ba ang Diyos sa buhay mo? Kung meron, kapatid, yun ang dapat nating i-let go. Sabi po dito, dapat walang kahati si Lord. Ang gusto po ng Diyos, buong puso eh. Ano po? Buong puso. Hindi lang po yan, all your soul, buong kaluluwa, all your mind. So kapatid, lahat po pasok eh. Diba? Emotionally, spiritually, no po, mentally, dapat po all your mind. No po, di ba po, kung iisipin natin, mahirap siya. Dahil ang tao po ngayon, madali nang madistract. No po, ang isip natin, marami pong laman kung ano-anong iniisip natin. Pero sabi ni Lord, all your mind, dapat yung thoughts mo, nasa akin din. No po, yan ang gusto ni Lord. Una, no po, first and greatest commandment, love the Lord your God. Love mo ba si Lord, kapatid? Tanong mga katabi mo, love mo ba si Lord? Amen, no po? Kasi love tayo ni Lord eh. No po, ang pagmamahal sa atin ni Lord, sobra-sobra. Tayo po kaya, mahal po ba natin ang Panginoon? Amen, no po? Dapat po mahalin natin ang Panginoon dahil yun po pala ang una niyang kagustuhan. No po? The next thing is, God wants us to love others. Kung gusto ng Diyos, mahalin natin ang iba, dapat daw po kung gusto ng Diyos, na mahalin natin siya, una, dapat daw po matutunan din nating magmahal ng iba, ng kapwa natin. No po? So, ang sabi dito, pagpatuloy lang po natin, in verse 39, a second is equally important. Love your neighbor as yourself. Mahal mo ba sarili mo, kapatid? Kung mahal natin sarili natin, ganun daw po pala dapat natin mahalin ng kapwa natin. No po? The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. No po? So kung iisipin natin, di ba merong mga 10 commandments, kapatid? Naalala niyo po yun, 10 commandments. No po? Ito daw po palang 2 commandment na to, sakop niya na po lahat. Hindi lang yung 10 commandments, pati po yung mga iba pang utos ni Lord sa Bible. Pag sinunod daw po natin to, masusunod na po natin. Kumbaga ito yung pinaka-summary niya. Kasi tama nga naman po kung isipin natin, kung mahal natin yung kapwa natin, hindi tayo makakapagnakaw. No po? Kung mahal natin kapwa natin, hindi tayo makakapatay. Yun po 10 commandments. No po? Kung mahal natin ang kapwa natin, kahit na enemy mo yan, di ba sabi, love your enemy. Kahit ayaw mong mahalin yan, kahit na hindi siya kamahal-mahal, naka-encounter na kayo ng ganong tao. Yung hindi siya kamahal-mahal, kapatid. Yung talagang hate na hate mo siya, ayaw mo sa kanya. Kahit wala siyang sinasabi, kahit wala siyang gawin, yung makita mo lang siya, ayaw mo na sa kanya. Kapatid, kailangan nating sundin ang Diyos, mahalin din daw po natin yun. No po? Love your neighbor as yourself. No, hindi naman po sinabing, love your family only, no po? Love your friends only. No, wala po Sabi, love your neighbor at as you love yourself. No, kung ganito mo unahin yung sarili mo, na kung gusto mo sa'yo ay special, kung gusto mo sa'yo ay magandang bagay, kung gusto mo sa'yo ay the best, dapat din daw po ganun sa kapwa. No po? Wow. Grabe po, no? 2 lang po pala ang gusto ng Diyos, pero medyo mabigat, kapatid. Kaya po ba nating sundin to? Nako po. Kaya po ba nating sundin to? Amen. No po, para kay Lord, gagawin po natin. No? Kahit mahirap, pero dahil out of love, yun po yun No po, ang mga tao, nagkikare sila sa mga tao, di ba po? Minsan out of love, di ba po? Nagagawa mo dahil mahal mo siya. Pero ito ngayon gawin natin dahil mahal natin ang Diyos. Hindi po dahil napipilitan tayo, hindi po dahil sinabi ng church, kundi dahil mahal po natin ang Diyos. Amen na po. Love the Lord your God, love your neighbor. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Na po, so una na po, para po tayo mag-care,
Cancel yourself first. Pangalawa, always seek God. Always seek what God wants. Ano bang gusto ng Diyos? At pangatlo, ito po, reach out other people. Ano po? So, dahil yun na po ang pinag-uusapan natin, ang pagmamahal natin sa kapwa natin, no? Now it's time for us to care for other people. Reach out po natin sila. Hindi po tayo makakapag-care kung hindi tayo mag-aabot ng tao. Kung di po tayo mag-reach out. Did you know that God cares not only for you? No, that yes, the Lord cares for us, but hindi lang po tayo no? Hindi lang sa atin may care ang Diyos. Hindi lang po sa atin may malasakit ang Diyos, kundi sa lahat ng tao. Wow. Grabe. Grabe si Lord, no? Na isipin niyo po, ang populasyon sa mundo ay billion, di ba po? Sinabi po nung last week. Billion Pero yung ginagawa po ni Lord sa atin na pagmamahal, na treatment, na special tayo, gagawin po ni Lord yun 1 billion times pa. No po, dahil sa dami ng tao, kaya po ni Lord gawin yun. God cares for all people. At sino po yan? Sino po yung mga taong yan? That includes you. Tayo po. Us. Your family. God cares for your family. Kaya kung iniisip mo yung pamilya mo ngayon, nag-aalala ka ngayon sa pamilya mo, may problema ka ngayon na, Lord, paano na to? Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Lord, paano na next week? Iniisip natin lagi ano ang pamilya natin, ano mangyayari sa pamilya natin. Don't worry, kapatid, because God cares for your family. Tama po ba? God cares for your family at hindi pababayaan ng Diyos ang pamilya mo. Amen. No po? God cares for your family and isa pa po, God cares for the church. No, God cares for the church. Dito po ba sa church, ramdam natin ang presensya ng Diyos? Dito po ba sa church, nabibless tayo? Because God cares for us, the church. No po, tayo po yung church. It's not just the building, but it is us. No po, God cares for the church. And alam niyo po ba na hindi lang po yun, speaking of the church also cares for you. God cares for you at ginagamit po ni Lord ang simbahan para iparamdam yung care na yun sa atin. Nararamdaman niyo po ba dito sa church yung care? No, at alam niyo po ba, yan po mga pictures ng volunteers natin. Alam niyo po ba, to be honest with you, sa totoo lang po, no, just to be honest po, no, nakakapagod po ang pagsaserve. Ano po? At alam ko po yan na nararamdaman din ng mga volunteers natin dito, na kahit di man po nila sabihin, no, nakakapagod po yung pagsaserve. Yung pagvo-volunteer, no po, dito sa church. At draining po yan, no po, at isipin niyo po, today, meron pong mga maagang tao na nagpunta dito. No po, meron pong mga maagang tao na nagpe-prepare ng church, naglilinis ng church, no po. Gabi pa lang, no po, meron pong tao na nag-a-assist sa inyo. Pagpasok niyo pa lang, di ba po, meron pong mga nag-welcome. Para saan po nila lahat ginagawa yon? Para saan po ginagawa ng church yon? Para saan po, bakit ginagawa ng volunteers yon? Para po sa inyo. No po. Hindi lang po para sa Diyos, syempre bilang pagsunod sa Diyos, ay bilang pagmamalasakit na rin po sa inyo. Para po tayo dito ay magkaroon tayo ng magandang experience, no po, maging okay ang experience natin sa church, matuto po tayong lahat, no po, sa salita ng Diyos, at maging komportable po kayo. Komportable po ba kayo ngayon? Amen. So, ito po ginagawa ng church dahil we care for you. No po. Out of love kay Lord, out of love for you, we care for you. At hindi lang po ito meron pa po sa Robinsons, no po? Meron po mga taong dedicated doon dahil we care for God's people. Nagki-care po sila. Gusto po mag-reach out ng mga tao, gusto po mag-reach out ng Church of God Las Piñas sa mga tao sa Las Piñas. No po? Kasi dito tayo nalagay ng Diyos No, now, gusto natin, gampanan natin yung tungkulin natin. Reach out natin yung mga tao dito. No po? Hindi po natin gagawin ng labag sa loob natin, no po, but out of our love for our God. Out of our love for the people, no po, for God's people, because we care for them. God cares for us, no po. We must care for other people as well. No po. At isa pa po, most importantly, hindi lang po sa atin, hindi lang po sa pamilya natin, hindi lang sa church nagki-care ang Diyos. Dito pa po, sa lost. No po, sa lost. What do we mean by lost? Ito po yung mga taong
hindi pa nakikilala ang Diyos. Minsan po ba sa buhay natin, kapatid, na naranasan natin maging lost? Dati po ba tayo ay lost? Dati po ba hindi natin kilala ang Diyos? Pero ngayon, we are blessed dahil kilala na natin siya. Amen po ba doon? We are blessed dahil nandito tayo sa church. Amen? God cares for the lost. Now, how did God take care of us? Balikan lang po natin, paano ba tayo inalagaan ng Diyos? Paano ba tayo kinalingan ng Diyos nung tayo ay lost pa, nung hindi pa natin siya natatagpuan sa buhay natin? Basahin po natin. So Jesus told them this story. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? No? Pag daw po ang isang pastol, no, ay merong 100 sheep at may nawalang isa, ano daw po ang gagawin niya? Ano po kaya ang gagawin niya? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? Hindi po ba pupunta siya doon sa wilderness, doon sa lugar ng kawalan po? Kasi talagang walang-wala doon eh. Walang tubig, no? At talagang mahirap maghanap doon. Pero ang Diyos willing magpunta doon para mahanap yung isang nawawala. Isipin niyo po yun. And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. Now, pag nahanap niya daw po yun, kahit na napagod siya maghanap, kahit na masaktan-saktan siya sa paghahanap, no po, masayang-masaya niyang bibit-bitin pa uwi yun. No po? When he arrives, he will call together his friends and neighbors saying, "Rejoice with me because I have found my lost sheep." Titipunin niya pa lahat, magsi-celebrate. Hali kayo dito, nahanap ko na yung nawawala. Yes! And in the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God. Diyan daw po may ahalin tulad yung mga taong nakikilala ang Diyos at natatagpuan yung pagmamahal niya, no? Na dati po ay wala siya sa Diyos, ngayon ay nasa Diyos na siya, than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. No? So isipin mo, kapatid, nung mga time na nawawala ka, nung mga time na wala tayo sa Diyos, nung hindi pa natin siya kilala, no po, may time na hinahanap tayo ng Diyos. Kung saan man po tayo naroroon, maybe nasa kadiliman tayo, no po, maybe nandoon tayo sa mali, pero inabot ka ng Diyos, kapatid. No, meron pong ginamit ang Diyos, no, para maabot ka, kapatid. At dahil daw po doon, naging lubos na masaya sa langit, no po, nag-celebrate daw po sa langit. Dahil po merong nakakilala sa Diyos. Isipin niyo po, no, na dito po, grabe tayo mag-celebrate. Paano pa sa langit? Nagsi-celebrate daw po pag may nakakatanggap sa Diyos. Pag may nai-invite sa church, no, nagsi-celebrate pala sa langit. Paano kung wala tayong ma-invite sa church? No po? Paano kung marami pa pong silya ang bakante ngayon? No po? Now, we must also care for God's people. We must also care for God's people. Malinaw po ang gusto ng Diyos abutin ng ibang tao. No po, ang heart ni Lord ay maabot yung lost, kapatid. Na yung experience natin dati nung tayo ay lost, dapat daw po yun ang mangyari po sa mga taong unbelievers. Kaya po pala na-experience natin yun, kapatid. Kaya po pala tayo ay minahal ng Diyos nung tayo ay nawawala. May purpose po pala. Ano po, para daw po tayo ay magamit din para sa ibang tao, no? At babalikan ko lang po yung verse na sinabi kanina, Matthew 22:39 to 40. A second is equally important. Equally important po, ha. Ibig sabihin daw po, yung dalawang gusto ng Diyos, naalala po natin, parehas daw pong mahalaga. Wala pong mas lamang doon. Kung hindi mo gagawin ng isa, sasablay tayo, kapatid. Bagsak tayo, kapatid, pag may isang kulang. Kaya dapat po kumpleto lagi yung dalawa. A second is equally important, love your neighbor as yourself. Siyempre po, mauuna ang Diyos eh. Pero ito po, love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Kapatid, hindi mo masasabing mahal mo ang Diyos nang hindi mo mamahalin ang kapwa mo. Yun po ang totoo. That is the truth. No, hindi po pwedeng paghiwalayin ang pagmamahal sa Diyos
at pagmamahal sa kapwa. Dapat po lagi silang magkasama. Dapat po lagi natin siyang gagawin. Ano po, mamahalin natin ng Diyos, pero grabe tayo makapang lait, no? Grabe po tayo makapanghusga sa kapwa natin. No? Sabi natin, love natin si Lord, pero kung pagsalitaan natin ng masama ang kapwa natin, kung manakit po tayo physically or anumang way po, di ba? Grabe. Where is the love on that? Nasaan po ang pagmamahal doon? Ano po? At other way around, no? Hindi naman po pwedeng pagmamahal sa tao na wala naman yung pagmamahal sa Diyos. Dapat pareho po, hindi po siya pwedeng paghiwalayin. Malinaw po ba yun? Amen po. Malinaw po. It is equally important. Kaya kapatid, napakahalaga ang pagmamahal natin sa kapwa at sa Diyos dahil ganun din ang Diyos. Napakahalaga po na mag-invite din tayo dito sa church. No po, if we truly care, kung sinasabi natin talagang may care tayo sa pamilya natin, no po, una na po yun no? Invite natin sila sa church. Kung sinasabi natin may care tayo sa kapwa natin, no? Sa friends natin, sa loved ones natin, kapatid, ano pa bang hinihintay natin? Invite natin sila. Kasi kung hindi po tayo, sino pa po? Kung hindi pa po ngayon, kailan pa, kapatid? Paghuli na ang lahat, aantayin pa po ba nating maging muli na ang lahat bago pa po natin sila madala dito? Sipin po natin. Sipin po natin. If we truly care, do we truly care, kapatid? Let's bring them to God. We will bring them to God. No po? And balikan lang po natin, ano po yung 4? Una na po, cancel yourself first. Always seek what God wants. Reach out other people. And lastly, ito po, entrust your life to God. Entrust your life to God. Ano pong sabi dito? And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? Ano pang kinababahala mo, kapatid? Ano pang wino-worry mo? No? Malinaw na po, pinag-usapan natin kanina, hindi na natin kailangan mag-alala dahil the Lord will provide. At kung ngayon naiisip mo, naku, pambihira, pag-i-invite na naman yung usapan. Kaya ko kaya to? Ang tagal ko na sa church, pero hindi pa rin ako nakakapag-invite. Parang ang hirap-hirap kasi nahihiya ako na i-share si Lord. Kapatid, pwedeng yun ang iniisip mo. Hindi ko alam, ano bang sitwasyon mo ngayon? What holds you back? What stops you? Ano po, kapatid, entrust your life to God. Ano mang iniisip mo ngayon? Ano mang alalahanin mo ngayon? No, kung iniisip mo, hindi mo kaya, kayang-kaya mo yan, kapatid, sasamahan ka ng Diyos. Entrust your life to God. At alam niyo po, if we entrust your life to God, we have nothing to lose. Kapatid, nagsisisi ka ba na nandito ka sa church ngayon? Sana pala, natulog na lang ako. No, nagsisisi ka ba na tinanggap mo si Lord sa buhay mo? Hindi po. Dahil kapatid, ang decision na yun sa buhay mo, that is the best decision in your life at wala pong sayang doon. Kapatid, I will tell you this, sa pagpunta mo dito sa church, walang sayang doon. Walang sayang, no? Kumbaga, super worth it ang pagdating mo dito. Hindi po aksidente nandito ka. And when you surrender to life to God, you have nothing to lose. No? Ito po yung literal na kasabayan ng tao, na favorite ng tao na, ba't di mo subukan? Wala namang mawawala eh. No? Sa ibang bagay, hindi ka sure doon. Pero dito, kapatid, sa Diyos, sa simbahan, talagang subukan mo kasi walang mawawala sa'yo. Magkakaroon ka pa. Yun ang katotohanan. No? Yun po ang totoo. Di ka mawawalan, magkakaroon ka pa lalo sa Diyos. Pagdating sa Diyos, ganun po. That's why entrust your life to God. At alam niyo po, ito yung naiisip ko eh. Ito po yung nakikita ko dyan. Alam mo, nakikita nyo ngayon? Yan po ay bridge. Yan po ay isang tulay. No? And as an illustration, no po, sabi po dyan, God can use us as a bridge or an instrument. Sino po dito willing magpagamit sa Diyos? Amen. No? To connect His people to Him. No po? Imagine lang po na tayo yung bridge daw po. No po? At ano po ang purpose ng bridge? Ano pong purpose ng isang tulay? To connect, tama po. Para po yung mga tatawid ay makatawid ng maayos. Makatawid ng safe.
no, makatawid from one place to another. No po, at isipin niyo po kung tayo yung bridge pero hindi natin gagampanan yung purpose natin. Anong mangyayari? No po, na yan daw pong bridge na yan, kabilaan po yan. No po, tayo po na mga connected na kay Lord. Connected ka ba kay Lord, kapatid? Dapat yun ang una. Kung connected na tayo kay Lord, dapat daw po i-connect natin yung other people. Connect natin yung other people, maybe your friend, maybe your family member na wala pa dito. Or maybe yung naiisip mo ngayon, may naiisip ka ba, kapatid, na ito yung goal ko ma-invite sa church? Sino kaya tong taong to? Next Sunday, katabi ko na siya ngayon. Next Sunday, nakaupo na siya doon sa mga bakanteng pwesto dito. Sino po ba yung taong yun? Now, tayo daw po yung magsisilbing bridge para po doon. Dahil we care for them eh. Because the Lord cares for us, we will care for them. No, imagine po may isa po dyan sa magkabilang bridge na yan ay bumigay. Mawala ang connection mo kay Lord, napakahirap. Hindi ka makakapag-invite. Pero mawala ang connection mo dun sa friend mo na yun, mahirap din. No, pero tayo ang magko-connect, no? Tayo po ang gagamitin ng Diyos para po makapunta siya dito. Hindi ko po alam kung paano, pero kapatid, kung willing ka, pwede pong mangyari. Gagamitin ka ng Diyos para makarating siya dito. At pag nakarating siya dito, talagang wala pong masasayang doon, kapatid. The Lord will move. The Lord shall move, no? Ang presensya niya po nandito sa church. Amen po ba doon? Now, if you truly care, i-invite mo siya, kapatid. I-invite mo yan. Yung naiisip mo, i-invite mo yan. Sabi mo sa katabi mo, i-invite mo na yan. Yan, i-invite na po natin yan. No? Because God cares. Yun po ang gusto nating maranasan ng mga tao. Yun ang nararanasan natin sa buhay natin. Amen po ba? Ulitin ko, the Lord cares. The Lord cares for you. The Lord cares for our loved ones. The Lord cares for all the people. No, now, para po tayo magkaroon din ng care, una po, we must cancel ourselves. Kapatid, kung may kailangan ka i-cancel, no? Para sa church, ang dami-dami mong naka-cancel, no? Kina-cancel mo yung church para sa lakad mo, di ba, minsan? Kina-cancel mo yung ministry dahil may kailangan kang gawin. Kina-cancel mo yung kina-cancel na oras mo sa Diyos dahil mas unahin mo to, unahin mo na lang mag-cellphone, no? Bakit hindi mo i-cancel yung sarili mo naman para sa Diyos, para sa church? Cancel yourself. No, always seek what the Lord wants. Dalawa po yun. Love the Lord your God. Love your neighbor. Ano po? Reach out other people. If you truly care, we must reach out to them. Kapatid, wag mo silang kalimutan kasi hindi ka kinalimutan ng Diyos. Amen po ba doon? And lastly is entrust your life to God. Entrust your life to God. Now, kung sinasabi natin, hindi mo alam kung anong next, hindi mo alam kung anong gagawin, punong-puno ka na ng problema, you are overwhelmed with these problems in life, entrust your life to God. Surrender everything to God. Dahil pagdating po sa Kanya, walang sayang. Amen po ba doon? Amen po ba doon? At ngayon po, pwede ko po ba kayong kanyang tumayo and let us worship God? Let's worship the Lord. Hallelujah. She's worship God, hallelujah, God we praise. Listen, if He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will He clothe you? How much more will He clothe you if He watches over every sparrow? How much more does He love? Come on, sing it out. How much more does He love you? If He dresses the lilies with splendor, how much more will He clothe you? How much more if He watches over every sparrow? How much more does He love you? How much more does He love you? If He dresses the lilies with beauty and splendor, how much more
are enough, and I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Sing Jireh, Jireh, you are enough. Jireh, you are enough, and I will be content in every circumstance. Jireh, you are enough. Yes, Lord God, hallelujah. You are enough, Lord God. Indeed, you are enough in our lives. And Lord, we thank you so much because you care for us, Lord God. And you never stop providing for us, oh God. Lord, indeed, you care for us. Lord, maraming salamat sa pagmamahal nyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa care na binibigay mo sa amin. Lord God, we thank you, Lord, for all these days, Panginoon, nandiyan ka lagi para sa amin, Lord God. Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, dahil minamahal mo kami, Panginoon, kahit na marami kaming pagkukulang. At maraming salamat dahil never mo kaming pinabayaan, Panginoon. Kailanman hindi nyo kami binigo, hindi nyo kami pinabayaan, lagi pong nagpo-provide kayo, Panginoon. Lord God, you are enough in our lives, Panginoon. Hallelujah. And now, Lord God, we want to pray, Panginoon, not just for ourselves, Panginoon. We're thanking you, Lord, but Lord, we also want to pray sa oras na to para sa mga taong nais naming dalhin sa inyo. And Lord, we want to raise them up to you. At mga kapatid, sa oras na to, pwede po bang, kung sino po yung naiisip nating i-invite kanina, kung sino po yung nasa isip natin na dalhin natin sa church, no, na if you truly care for them, no, ay dadalhin po natin sila dito. At pwede po ba na sa oras na to, sila naman po yung ipag-pray natin. At pwede rin po ba, no, kung yung katabi nyo po, no, pwede nyo pong ipag-pray yung katabi nyo ngayon, kung sino man po yung taong malapit sa inyo, dahil yun mo gusto natin gawin ngayon eh. Hindi naman po yung gusto natin, no? Maiba naman po. Ang gusto naman ng Diyos, no? Ang gusto naman ng Diyos, no, which is yung pagmamahal natin sa kapwa natin. No, bilang pagmamalasakit sa kanila, bilang care para sa kanila. Pwede bang ipag-pray natin sila ngayon? Pag-pray mo yung nais mong invite, pag-pray mo lang sa isip mo yung katabi mo. Kailangan po natin ng prayer. Kailangan natin silang ipag-pray. Sige po. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, today, Lord God, sa oras po na ito, Lord God, our heart, Lord, is to bring people closer to you, Panginoon. Lord, sinasabi namin that we care not only for ourselves, Lord, not only for our loved ones, for our possessions, Lord God, but we also care for the people that we want to bring to you. We care for the lost, oh God. Lord, we want them to experience also your love, Panginoon. Lord, gusto namin maranasan din nila kung ano yung naranasan namin nung nakilala ka namin. Dahil mahal din namin sila, Panginoon. Dahil we care for them, Lord God. At bilang pagmamahal din namin sa inyo, Lord, out of our love, Lord, gagawin namin ito. Lord, next week, Panginoon, sa mga susunod na Sundays, Lord God, we want to bring them here in the church, Lord God.
Lord, gusto namin kasama na namin silang mag-worship dito. Gusto namin, Lord, wala na pong bakanting upuan dito sa church, Lord God, para po sa inyo. And Lord, out of love, gagawin namin ito bilang pagsunod po sa inyo. Lord God, out of our love for you and out of our love for that neighbor that we care so much, Panginoon. Lord, it may be our friend, it may be our loved ones, oh God. And Lord, hindi namin ito kakayanin kung wala ka, Panginoon. That's why, Lord God, we're asking for wisdom, Lord God, for the courage, for the strength that we need, Panginoon, para magawa to. At hindi namin kakayanin kung wala ka. Samahan niyo po kami. I-lead niyo po kami, Lord God. Guide us, Panginoon, kung paano po yung mga tamang sasabihin namin. Lord God, na yung bawat iniisip namin, yung bawat gagawin namin, magbigay ng kapurihan sa inyong pangalan, ay maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Lord God, now is the time, Lord God, that we care not for ourselves, but for what you want, oh God. Because, Lord God, all our life, you care for us. Lord, we thank you so much, Lord God. And Lord, sa oras na to, Lord God, Lord, as we go out of this place, Lord God, we wanted to be with you, Panginoon. Let your presence be upon us, Panginoon, as we leave this place, Lord God. And for this week na paparating, Lord, samahan niyo po kami. Hindi namin kaya kung wala ka. And Lord God, we surrender everything to you, Lord God. Itinataas namin sa inyo ang lahat-lahat, Panginoon. And may your power be upon us, Lord God. I speak blessing, I pronounce healing, Panginoon, sa mga taong nangangailangan. And Lord God, kayo po ang siyang pumagitna sa buhay namin. Kayo po ang pumagitna sa simbahang ito because you are enough, oh God. You are enough, Lord God. Maraming salamat po. And all of this ay tinataas namin sa inyo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Everybody shout,